Mga ka-garden at ka-organic, ito po yung ating harvest na matabang lupa galing po sa mga basura. Ako po ay naka 7 sako galing po dito sa aking maliit na compost bin. Black soldier fly po yung katuwang ko po dito. Sila po ang tumutulong para mas mabilis po yung decomposition ng akin. At saka meron din po akong African Nightcrawler ng mga bulate. So ito po yung garden ko, medyo magulo pa. Meron po akong mga seedling ng mangustin, purple na atis po ito. Meron din po akong sili dyan. Ayan po, meron din po tayong kamote, organic. Ayan po, oregano. May mga seedlings po ako na kamatis, may mulberry, may rambutan po ako dyan. Ito, meron na rin po tayong maliit pa po yung aking kalabasa, mga ka-organic at mga ka-garden. Ito, organic po yung ating pamamaraan. Ito po yung sinasabi ko na malaki na aking alokbate. So ibang variety po ito. Ito po mga ka-organic, sili, hindi ko po naililipat. Meron din po akong pansit-pansitan, neem oil, neem plants po pala. At ang pinakamahalaga, may mabolo po tayo. At pag lumaki po yan po ay kamagong. Meron din po tayong sampagita, pang-akit ng ating mga paro-paro at ating mga insekto na lumalaban sa ating mga kalaban. Ito po, nagmi-mate na po yung ating black soldier fly, mga ka-organic. Maghahanap na po yan ng matitiran mamaya. Nagmi-mate na po sila. After po mag-mate ng black soldier fly na yan, yung lalaki po ay mamamatay na, mga ka-organic. After naman po mangitlog ng babae, mamamatay na rin po siya after 2 days. Yan po, yung black soldier fly natin. Meron din po akong insulin plants. Ito naman po mga ka-garden at mga ka-organic yung ginagawa ko sa aking mulberry. Binibend ko po siya. Tawag po rito ay bending technique, para mas dumami po yung kanyang lalabasan po ng mga bagong bunga. At paglabas po niyan, may kasunod na po yan na bunga. Kailangan na po nating i-stress. Ito po, hindi ko po siya na-bend, kaya ito po ang nangyari. Yan lang po siya. Pero kapag i-bend nyo po mga ka-organic, ganyan po ang mangyayari. Ayan po ang ating black soldier fly, ang langaw na maraming pakinabang. Avocado rin po. Ito po yung aking compost. Urban gardening lang po tayo, mga ka-garden at mga ka-organic. May solar din po ako dyan. Ito naman po ang aking African Nightcrawler. Ayan po sila, African Nightcrawler. Ito po yung ating mga concussion. Meron din po akong binabad na mansanas, pampabulaklak po, mga nabubulok na dahon. Ito naman po mga tulpas, mga sanga. Ito po, meron din po akong kusot. At meron din po ako dito mga organic na rice, CRF, carbonous rice, CRH. Ito po mga ka-organic, ating pinaka mga precious na halaman. Medyo malalaki na po sila. Medyo naninilaw-nilaw. Kakalipat ko lang po niyang kahapon. Mga ka-organic, happy. Sa tingin ko naman po ay happy sila. Ito po, kamatis at cannabis.
mangustin at ang aking pong mga snake plant. Meron po tayong aloe vera mga ka-organic para po pagkakailangan po natin ng hormones, fruiting hormones. So ito po, after 2 months mga ka-organic, mga ka-garden, ito po yung nakuha ko sa aking maliit na compost bin. Rep tube lang po yung gamit ko mga ka-organic. Ito lang po kasi yung pwede kong mapapasok dito sa aming subdivision. Sabi ko nga po, hanggat meron po talagang space, makakapagtanim po tayo. Kailangan ko na pong baguhin at medyo malago na po yung ating alokbate. After 2 months, ito na po sila. Pinagbunga ko po sila mga organic para nang sa ganun makapag-share naman po tayo ng seeds sa mga ibang lugar na wala po silang purple, kasi po mostly yung iba naman po ay green po yung kanilang alokbate. Ayan po yung ating black soldier fly. Hindi po yan may ilap masyado yung mga wild. So naghahanap rin po ako ng green po na alokbate. So kung meron po kayo mga ka-garden, mga ka-organic, pwede po tayo magpalitan, barter system tinatawag. Kung meron din po ako ditong kalamansi na malapit ko na rin po siyang ilipat, at yung rambutan ko po, at ito ang madami mga ka-garden, mga ka-organic, ang aking mangustin sa aking matabang lupa. Lilipat ko na rin po sila sa mga susunod na araw mga ka-organic, mga ka-garden. Medyo busy lang po tayo sa ngayon. Ito po yung aking binabad na malunggay. Almost 2 weeks na po ito. Ito naman po ay oregano. Ito naman po ay katas ng aking mga iba't ibang binabad na mga nabubulok. Kagaya po nito. Yan po ay merong lang tubig sa ilalim. At dyan po ako kumukuha ng aking ipinandidilig mga ka-organic. Ito po, malamang ikita nyo na po sila. Nandito po sila ngayon sa ibabaw dahil madilim. Pag madilim po kasi umakyat po sila mga ka-organic, mga ka-garden. So ayun. Ayan po yung mga katuwang ko sa pagdidecompose ng aking mga basura mga ka-organic. Ito rin po ang aking BSF bin, black soldier fly. Ito po pupay na po yung iba. Hindi na po ito kakain, itong mga pupay na po ito. Nag-aantay na lang po ito na ma-hatch. So ito po mga pakain ko po ito sa aking manok. Yun po sila mga organic. Yan po, puro wood po sila. Sila po ang katuwang ko sa aking pagga-garden. Napakabilis po ma-decompose ng mga basura kapag mayroon po tayong black soldier fly. Sila po talaga yung isa sa mga langaw na kapaki-pakinabang. So ayan po sila mga organic. Yung iba po malapit na po mag-pupa stage. Harvesting ko na rin po sila sa susunod na araw para mailipat po sa mas maganda-gandang lagyan para po maghiwalay na po yung pupa at saka po yung semi pupa pa lang, hindi pa po kasi iba po kasi gumagalaw-galaw pa yung pagka pupa na po, hindi na po siya masyadong nagmumove, hindi na rin po sila kumakain. So ayan po mga ka-organic, puro wood po yan. Sila po yung katuwang ko. Ako lang naman po mag-isang siyang nag-garden dito. Mahirap po pag wala po tayong katuwang, kaya kailangan po natin humingi ng tulong sa nature.
sa natural na pamamaraan. So ayan po yung aking mga kaibigan, sobrang dami po nila, mga ka-organic, mga ka-garden. At kapag natuyo naman po itong kanilang kinakain, pag naubos na po yan at yun po ay yung tinatawag na frass. Yan po ay isa din po sa mga organic na soil na pwede po nating magamit. Yan po ay napakataba. Alam niyo po ba itong black soldier fly, mga ka-organic, mga ka-garden, ito po ay mataas sa protina at saka amino acids. Marami po itong nutrient content. Pwede rin po ito makain ng tao. Hindi po ito nakakadiri, mga ka-organic. Nakakakiliti po sila kapag nasa kamay. Takot po sila sa liwanag. So kaya pagka binungkal nyo po sila, pupunta po talaga sila sa ilalim. Ayan po. Ito mga ka-organic, ganito po ako mag-setup ng aking bin. Naglalagay po muna ako ng mga kahoy sa ibaba. Kahoy, mga matitigas. Ayan, may ano po ng buko. Ililipat ko po kasi sila dahil ako po ay gagawa po dyan ng raised beds. Dito po itataas ko rin po ito. Gagawan ko po siya ng raised bed para po mas mataas at hindi po nahihirapan yung aking balakang. Napakasakit po no, payuko-yuko kaya maigi po, mas mainam po talaga na ang taas. Sa susunod na video po ulit, mga organic, huwag niyo pong kalimutan mag-like and share, subscribe kung tayo po ay may kakayahang mag-subscribe, para nang sa ganun po ay maging updated po tayo, mga ka-organic, mga ka-garden, sa aking mga ginagawa. At kahit pa paano po ay makatulong naman po tayo at makashare po ng ating konting knowledge about po sa pag-garden. Ito po ay ang aking technique ay organic at saka regenerative, which is hindi po ako nagtitilt o nagbubungkal, bagkus ako po ay nagdadagdag lamang ng aking mga organic materials na galing sa aking kapaligiran, kagaya po nitong rice straw na isa rin po sa magandang mulching. So yan po ay aking pinapabulok para nang sa ganun tumaba po itong lupa na nandito sa aking paligid. At pag dumating pong panahon ay mapapakinabangan ko na po siya at matataniman, sapagkat siya po ay mataba na po. Kapag nagkaroon na po ng budget, baka madagdagan ko po itong aking rip tube at makapag-produce po tayo ng mas maraming organic soil. So ganun na po, mga ka-organic. Maraming salamat po sa panonood, mga ka-garden. Gardening Food of the Philippines. Maraming salamat po sa grupo na ito, sapagkat ako po ay maraming natututunan. Ako po hindi pa po nag-post ng aking mga gulay, sapagkat ako po ay soil preparation pa lamang. Pero ito po, meron po akong konting gulay na kapag gusto ko pong magmunggo, munggo na lang po ang aking binibili at hinahaluan ko po ng alokbate. Maraming salamat po sa panonood, mga ka-organic. Sabi ko nga po sa inyo, nasa subdivision po kami, pero hindi po ako naging hadlang. Hindi po naging hadlang yung pagiging subdivision, kasi po yung iba rito halos binakuran po nila ng kanilang mga bahay at ginawa nilang semento. Kaya po ngayon nagreklamo po sila na sobrang init. Ako po hindi ko po gagawin yun. Ayun po yung aking mga gagamitin sa paggawa po ng aking raised beds. At pinaplano ko rin pong lagyan ng tanim yung taas ng aking bubong. Siguro po ay kalabasa ang may ilalagay ko roon sa taas, dahil kailangan po ng kalabasa ng sunlight at nang matakpan din po yung aking bubong, hindi po masyadong mag-absorb ng init, mga ka-organic. So ito po, pamimilian ko lang po rin ng aking mga basura na hindi pa po na totally decompose. Mga ka-organic, maraming salamat po ulit, mga ka-gardening food ng Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood.